Unti-unti na raw na ibabalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Western Visayas na magdamag na naperwisyo ng brownout. Saksi si Bernadette Reyes. Nabulok na ang maraming tindang frozen product ni Marites. 24 oras kasing hindi napagana ang freezer. Daw gano'n, natani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So far, may ara pa man siya ayos, malamig-lamigan lang. Halos 30,000 pesos naman ang nalugi kay Johnny dahil sa mga nasira niyang paninda. Wala ko mag-una-una, nga malawig tong brownout mo. Kahapon pa tinitiis ng mga taga Iloilo ang kawalan ng supply ng kuryente na hanggang kanina hindi pa rin naibabalik sa ilang lugar. Aside from wala kita kuryente, kakapektuhan na ng aton ng mga internet kag telecommunication, so apektado gyud ang pagpadalagan naton sa aton kada isang negosyo. Tiis-tiis naman ang mga negosyong nagbukas pa rin kahit brownout sa Capiz. 10 megawatts pa lang ang naibalik na kuryente roon. Apektado rin ang negosyo sa Aklan. Napaaga nga ang pagsasara ng mga pwesto sa Kalibo Public Market kahapon. Sa pinakahuling update ng Akelco, nasa 33% pa lang sa buong coverage area ang may supply. Sa Antique, may ilang sa tabing dagat na naglatag ng higaan at doon natulog. Nasa 20% pa lang ang na-restore na supply ng kuryente sa probinsya. Ang magdamag na perwisyo ng brownout dulot ng pagpalya ng 3 power plant na nakaapekto sa Panay Island. Kung nasaan ang Iloilo, kabilang ang Iloilo City, Antique, Aklan at Capiz. Damay din ang kalapit na isla ng Guimaras at Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City. Sa isang punto kagabi, sumadsad sa 0% ang na-produce na kuryente sa siyam sa 13 power plant. Ayon sa DOE, tanghali kahapon na magka-issue ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC, na sinundan ng isang unit ng Pump Conception Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. Under investigation pa yan. So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC 1 at 83 megawatts. That's a big chunk. Tapos, 2 hours later, at around 2 p.m., 2 more units went down. Too much na. Kumbaga, almost zero generation output na for Panay Island. We are also calling on NGCP, the root cause of the problem, to give regular updates to the population so that we will understand the degree of their incompetence. Pero transmission lang ng kuryente ang hawak ng NGCP, hindi produksyon nito. Kaya pagdidiin nito, hindi lang transmission ang nagiging issue. There are of course transmission solutions, there are also generation solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push and there's nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plant to go back online so that we can restore the system. ayon sa NGCP, bukod sa pagpapabuti ng mga transmission lines, mainam din daw na magkaroon ng karagdagang mga baseload plants na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Panay Island. Git naman ng Department of Energy o DOE, nasa posisyon ng NGCP para malaman na may problema sa sistema. Siniguro ng ERC na ginagawa ang lahat para maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon at utos na dalasan ng update sa mga consumer. Ayon sa NGCP, unti-unti nang bumabalik ang supply. Minamatch natin yung i-restore na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.